Hi guys, good day and welcome back dito sa ating channel. Ngayon, dito ulit ako sa Tagaytay. Nung isang araw, Tagaytay pa rin. Pero, dito ulit ako bibili nung water pump. Ayan, alos Wilcon silang. Ngayon, dito ako bibili nung water pump na gagamitin ko sa Santo Tomas, Batangas. Ayun. Kasi, nung isang araw, dito rin ako hindi naman dito sa doon naman sa silang sa bayan na. Hindi naman siya Wilcon na bilang ko. Dito naman, ito yung malapit kasi dito lang ako sa Tagaytay. Kukuha lang tayo ng booster pump dito. Kakabit natin ng Santo Tomas, Batangas, guys. Ayun, kasi ngayon lang nakapag-send ulit nung pera yung may-ari. Kanina lang maga nag-send sa akin kasi may work ako dito sa Tagaytay. Nagkataon. Hindi ko naman may order agad yun. Kaya ginawa ko is diretso na dito, guys. Yan. Bibili na tayo ng booster pump dito. Then idadaan natin sa Santo Tomas. Yun din tayo gagawa bukas pagkakabit nitong booster pump. Ito na yung natin, pakita ko sa inyo. Ayan, nakuha ko na yung bladder tank. Ayan yung VAREM. Tapos yung ibang gamit nandito na rin, guys. Pero ang na lang is yung booster pump na rin ko lang. Di ba, baby Uno? Yes. Ayan guys, papunta tayo ng Santo Tomas, Batangas. Naihatid ko na kagabi yung booster pump tsaka bladder tank. Hindi ko na na-videoan kasi madilim na or gabi na. Nagmamabilis na rin kasi gabi na kami dumating kahapon ng Santo Tomas from Silang, Cavite. Ayun. Ayun, akala nyo nasa Tagaytay tayo pero dito kami pa rin sa bayan namin sa Nagcarlan. And ganyan kakafog yung fog. Same as Tagaytay. Pag gantong December na, lagi na rin may fog dito sa amin kasi ganun kaganda yung klima design para sa Tagaytay. Malamig din, hindi pa ganun kainit, guys. Dito sa Nagcarlan, Laguna. Ayun, on the way tayo pa Santo Tomas, Batangas. Dito na kami Santo Tomas. Yan yung water pump. Set up na namin. Ngayon, kinakabit nila yung water filter. Yan. Kasi may kasamang water filter siya. Kumbaga, ang setup nito is from service provider diretso sa storage tank. Tas water pump, tas water filter, tas diretso sa loob ng bahay. Yun. 0.5 HP yung ginagamit natin na water pump with 20 liters na bladder tank. Ilinya ko muna to tapos explain ko sa inyo yung mga inilinya natin na pipe. Yan, ito is kinabit na namin din yung water filter. Bale, ito yung yung booster pump. Pero yung booster pump, doon niya kukuha ng supply or ng tubig sa storage tank kasi maglalagay kami ng storage tank sa taas. Yun, yung dalawang pipe na yun, yung inlet tsaka outlet ng storage tank. Yun doon papalagay. Sa ibabaw nitong may buhos dyan. Yung kumbaga, islabi ibabaw itong CR. Doon papatong, mamaya tayo. Kasi kakabitan natin yung float valve. Ayan. Ito yung float valve niya, yung level control. Tsaka yung float switch ito. Float switch natin para halimbawa naubusan tubig si storage tank, hindi under si water pump. Mangyari sa kanya, kasi pag umandar siya ng walang tubig si storage tank, masusunog yung ating water pump, guys. Ayan. Tapos, yung linya niya na ito, yun. Ito yung galing kay storage tank. Diretso dito, pasok dito. Yan, sa ating water pump. Tapos diretso dito, pasok dito. Yan. Ito nga pala, bypass natin. Galing yan kay service provider yan. Para if ever hindi gagamit ng water pump, diretso yung tubig dito, papunta dito sa loob ng bahay. Yan. Yun yung papasok sa bahay, guys. Yun. Kasi ito may abang na sila. Magkadugtong yan, kinat na lang namin isang papunta sa storage tank. Ito papunta sa loob ng bahay. Kasi galing yung kay service provider eh. Nangyari sa kanya, yung galing kay service provider na akit pataas, papunta kay storage tank. Ayan. Susupply kay storage tank. Same time, may bypass din tayo. Ayan. Ayan, dito naman kami sa taas. Ayan, yung storage tank, kasi sabi ko sa inyo, 600 liters na storage tank. Naglagay dito kami ng float switch saka float valve. Actually, may existing na float valve na siya. Ito yung lever control. Tinantan ko na rin kasi baka, kumbaga, may problema na. Ibig sabihin, ito yung loob niya. Naglagay kami ng float switch. Yung float switch na yan, pag nakahang sabihin mo ng tubig, di matahang yan, makakap niya yung current or yung kuryente. Hindi dadalo yung kuryente. Walang supply na kuryente yung ating
water pump, yun, hindi siya andar. Pero once na nagkatubig na ulit to, umangat na yung ating float switch, andar na ulit yung water pump natin. Yun. Bukod pa yun sa pressure switch, si pressure switch naman, ang control naman niya, let's say halimbawa na-reach na yung 40 PSI, yun, magka-cut off na yung ating water pump. Iba naman yung pressure switch dito sa float switch. Ito, control nito, pag nawalan tubig tong storage tank, hindi under yung water pump na natin. Nang sa ganon, hindi masunog yung water pump. Yan. Tapos ito, float valve naman, iba na din to. So, ko-control to doon sa doon sa flow ng tubig galing kay service provider. Siya magko-control dito na kapag napuno na yung ating storage tank, mag-i-stop na siya mag-fill or magsali ng tubig dito sa storage tank natin. Nasa ganun, hindi mag-overflow naman or umawas itong ating storage tank. Ayan. Ito yung pipe natin dito sa storage tank dito sa taas. Kung mapapansin nyo, baka nagtataka kayo, wala tayong nilagay na gate valve, lalo dito sa supply tsaka doon sa baba. Yan. Lahat ng gate valve niya, doon ko na sa baba, malapit na sa motor pinwesto kasi, yan, kita nyo naman, kailangan pa ba umakyat ng may-ari dito para lang i-off yung valve. Ano ba, nag-overflow or umawas, kailangan pa bang umakyat para lang ma-off yung valve. Nang sa ganun, umawas or mag-overflow yung tanke natin. Kumbaga, mahirap yung access para umakyat dito. Kaya ginawa natin, sa baba na lang, nandun na yung valve ng ating inlet or yung supply dito sa storage tank, tsaka yung outlet niya nasa baba, yung gate valve din. Sa lahat ng gate valve nasa baba. Yun may dugtong na namin yung BPC or yung BPR, sorry, punta sa storage tank. Kung marinig nyo, rinig kasi dito yung tulo or yung patak ng tubig sa storage tank. Pero dito siya dumaan. Kaya tayo sa taas, natin yung pag-fix ng tubig dito sa storage tank. Ito na yung pipe natin, una. Tapos yun, nag-refill na siya or nagpupunta yung tubig dito sa ating storage tank. Lumutang yung float switch natin, mga temporary on-set. Kakaroon na ng supply ng kuryente yung ating water pump. Ayun, na-under na yung water pump natin. Ayan. Ayun, sa ngayon, pag ganyan pa yung level, sobrang bababa na yung tubig. Hindi pa siya under kasi nga, hindi pa naka-float yung ating float switch. Ayun, nakahang pa siya. Ito, testing muna namin, binuhay lang muna namin yung water pump. Ayan, naka 40 PSI na siya. Ayan, para lang ma-check namin kung mayroon lang siyang leak. Ayan, so far wala naman. Ito lang, kung meron, ayan. Kay water filter, ito lang yung kakalasin namin ayusin. Pero dito, kay water pump, wala naman. Ayan, check natin yung supply ng tubig niya, kung gaano kalakas. Ayan. Ayan, no? Yan, kapag kabuhay yung water pump. Ngayon, kapag mahina naman yung water o hindi naka-open yung water pump or naka-off yung water pump, nangyayari sa kanya, may float pa rin siya galing sa gravity kasi nasa taas yung ating storage tank. Yun yung kagandahan dito. Kasi wala na rin space. Tapos kagandahan, yung flow naman ng tubig galing kay service provider, umaakyat sa storage tank natin kahit naka-elevate siya doon sa taas or nakataas yung ating storage tank. Ang lang is wala siyang pressure. Hindi niya kayang magpa-andar ng water heater or magbuhay ng water heater. Kasi si water heater, nabubuhay siya sa flow ng tubig or sa lakas ng tubig. And bali ito lang yung ginawa natin na setup dito sa Santo Tomas, Batangas, guys. Ayun. Sana nagkaroon kayo ng idea din sa ating bagong video at maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta, pagtitiwala. Ayun. Stay safe guys and God bless po.